Ayun na nga mga ka-PG, dahil lunch na ng mga PG, samahan nyo kaming kumain sa Cafe Dulcinea. Located nga pala ito sa lower ground sa Estancia Mall, Pasig City. Kaya samahan nyo kaming tikman ang iba nila mga pagkain na matagal nang nasa menu nila. Kaya tara, let's go! Ayun na nga mga ka-PG, naglalakad na nga kami ni Marga papunta sa estansya kung saan doon nakapwesto ang Dulcinea. At kung mapapansin nyo, madali lang itong puntahan dahil pagbaba nito, ground floor at makikita mo na kaagad. Ito na nga yung menu nila mga ka-PG. Ngayon nagsimula na kaming umorder. Ayun na nga mga ka-PG, naka-order na nga tayo ng food at ang na-order natin ay gambas alahio. Meron din tayong ham, tuna, chorizo at syempre di mawawala sa appetizer ang chorizo bilbao. Meron din tayong main dish na roast pork loin, lengua estofado at meron tayong potahe na tuhod ibatok at pollo rollo. At syempre, di mawawala ang seafoods na pescado con zarza verde. At ang pinaka-special at matagal na nilang nasa menu ay ang paella valenciana. At syempre, hindi mawawala ang dessert na pinakamatagal nang nasa menu nila. Yun ay churros con chocolate. At syempre, meron tayong pastries na Napoleones. At meron tayong silvanas na napakasarap. At meron din tayong sansribal na talaga namang magugustuhan ng lahat. At meron din tayong negritos. Sarap kaya? At syempre, meron din tayong Malacanang. Trivia ng isang PG! Uy! Char! Alam niyo ba na ang Dulcinea itinayo noong 1963 sa Mabini Street sa may Ernita? Pinalitan rin ang Cafe Dulcinea sa pamumuno ng taong FNC Group taong December 11, 2008. Hindi pa dito natatapos ito. Ang dating pangalan nga nito ay Aldonza Lorenzo. At alam niyo din ba ng ibig sabihin ng Dulcinea ay sweetheart? At nasundan pa ito ng mga ilang branches na lugar sa Manila, Baguio, Boracay at Iloilo. Alam nyo ba kung anong unang dish ang sumikat sa kanila? Yun ay ang paella valenciana at churros con chocolate. Oo nga pala mga ka-PG, nagkaroon kami ng pagkakataong mag-interview ng isang patron ng Dulcinea. Medyo nakakagulat ang ibang mga sinabi niya. You know, before, Dulcinea was not Cafe Dulcinea. It was just Dulcinea. Dulcinea before was called Dulcinea Pasteleria de San Andrés. So, ang Dulcinea na alam ko nung araw was in Makati. Rizal Theater. Wala na yan. The Dulcinea now is very different from the Dulcinea before. They should not have tampered, I think. All I can say is Dulcinea is supposed to be a Spanish pasteleria. They should have maintained the food. Kumbaga yung nakasanayan. Amazing. I will give you an example. You know those yung bread that we ate before, they called that bocaditos. Bocaditos de chorizo, bocaditos de jamon, lady there itself. Ay hindi mo yung bocaditos. Ang tawag dyan canapés. Canapés is a French term. Bocaditos naman ang tawag ko. Bocaditos means, I think, small sandwich or finger sandwiches. We ordered the tuhod ibatok, di ba? You read the description. It's supposed to be from ox feet, made from ox feet. And when we got the tuhod ibatok, what was it? Di ba brisket? Yun ang akala ninyo sa Dulcinea, product nila, jelly beans.
Yemen. No, it's much more than that. It was a specialty, Spanish specialty. I will give now, the Dulcinea now, maybe a 3. At best, 3. And why? Why 3? The paella they served us was freshly made and well made. It was well made. And then the churros naman is good. So Dulcinea is, for me, Dulcinea is a sad story. It has not maintained its, it's not the same, really not the same as the Dulcinea before. Si Senyor Romano was preparing in the script, the original one. Ayun na nga mga ka-PG, tapos na nga tayong mag-lunch sa Cafe Dulcinea. Kaya meron tayo mga natirang food, kaya ang gagawin natin dito ay dadalhin natin sa office. Oops! Huwag mag-isip, hindi ito madumi. Mukha lang kaming madumi pero malinis kami. Charis lang! Ayun na nga mga ka-PG, abangan nyo kami ulit sa susunod na amin na vlog, kaya please like, share, and subscribe. Bye!